Kumbaga, nasaktan ka, lahat tayo, mayroong purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Amen. Pero kailangan nating i-fulfill yung purpose na yan. Kailangan natin gawin. Normally, we're alive kasi we want to, I want to buy this bag, I want to have this car, ganyan-ganyan. Yun ang focus ng tao eh. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Rose, Licensed Guidance Counselor. Nakikita natin sa video, si Dina Bonnevie, in-interview siya ni Miss Ami Austria. Miss Dina Bonnevie, of course, isang sikat at premiadong actress dito sa Pilipinas. Yun lang na ikwento ni Miss Dina Bonnevie ang kwento nito kasi takot siya na baka pagtawanan siya, yung kanyang life after death experience. Isang araw daw ay guest siya doon sa show ni Miss Alma Moreno at parang allergic siya doon sa smoke na nilalagay sa stage. So, pag-uwi niya sa bahay, hindi na pala siya makahinga. So, in short, napunta siya sa emergency room at ni-revive siya doon. Namatay siya ng more than 1 minute. So, doon sa kanyang nung nawalan siya ng malay, nagpunta siya daw siya somewhere, yung kanyang siguro spirit, naglakbay. Na-realize lang daw niya na spirit yun nung tumatagos yung touch niya sa kanyang kapatid nung mahagulgol sa hospital. So, sa lakbay niya, ng spirit niya, ay niyakap daw siya ng parang light na napakasarap daw ng pakiramdam. At in a flash daw ay parang nakita niya ang kabuuan ng kanyang buhay. And then, Dina Bonnevie realized, tinanong niya ang sarili niya, ano ang purpose ng buhay niya. Hinahanap niya ang kanyang purpose sa kanyang buhay ng Taoism, Judaism, Buddhism, etc. And na-realize na it's only through Jesus Christ, ang kanyang purpose. So, ano nga ba ang purpose ng ating buhay? Bakit nga ba tayo nandito sa mundong ito? Sabi ng existentialism, isang theorist, at ang logotherapy ni Viktor Frankl, ang buhay daw ay parang meaningless hanggat lalagyan natin ito ng meaning. Nabubuhay din daw kasi tayo sa mundo na walang kabuluhan. Ang ating paligid ay walang kabuluhan kung hindi natin siya lalagyan ng kabuluhan. Karamihan, sa mga naging kliyente ko na may suicidal attempt ay yung hindi naniniwala sa Diyos. Kasi kapag walang Diyos, feeling natin ay walang mas powerful sa atin na pwede tayong gabayan or i-guide or supportahan kapag tayo ay nakakaramdam ng pagkabigo or pagkalungkot or tinatawag natin yung existential vacuum. Lahat to daw, ang emptiness, ang isolation ay normal daw na nangyayari sa buhay ng tao. Kaya usually ang sinasabi ko sa aking mga kliyente sa counseling ay para maiwasan ito, ang pagkitil sa ating buhay o yung pagkalungkot ay ang pagbibigay ng purpose sa ating buhay. Tanong mo yung sarili mo, bakit ka nandyan? Bilang isang tao, anong purpose ng buhay mo? Bilang isang anak, ano ang purpose ng buhay mo? Bilang isang nanay, anong purpose ng buhay ko? Bilang counselor, anong purpose ng buhay ko? Kaya nga siguro ginagawa ko itong bagay-bagay na to. Nagsishare ako ng mga inspirational videos sa inyo dahil alam ko kahit papaano, kahit konti lang yung mga nanonood sa akin, ay kahit papaano ay may natatouch akong mga puso sa pamamagitan ng aking mga videos. Okay. Nung ako ay nakaranas din na, hindi ako diagnosed na may depression, pero nakaranas ako ng tinatawag natin personal crisis sa buhay ko. Binasa ko yung librong Purpose-Driven Life. Lahat daw tayo ay nabuhay at ang ating ending ay tayo ay mamamatay to be with our Creator. Kung ang Creator natin ay ang Diyos, ano ba dapat ang ating gawin? Gumawa ng mabuti dahil ang purpose natin is to be with our Creator at the end. Ayun guys, so normal lang maging malungkot, wag tayong maging malungkot na tayo ay malungkot guys. So it's okay to be not okay.
pagdating pala sa mga purpose in life, siguraduhin lang natin, yung purpose natin sa buhay ay sumasang-ayon, no, sa standard ng society, no? Ito ba ay makakabuti sa ibang tao, no? Ito ba ay wala tayong nalalabag na batas, no, sa ating purpose, should be congruent, no, to the standard of the society, hindi yung nakakasama sa ibang tao. It's okay to be not okay. Don't be afraid not to be sad or magmalungkot na maging malungkot. So, ayun guys, sana may natutunan kayo sa aking video na to. Kung may natutunan kayo at kung gusto niyo pa ng mga ganitong video, please like, share, and subscribe. Kayo po ba, ano ang meaning ng buhay niyo? Please comment down below. Ano po ba ang meaning ng buhay niyo? That time. Oo. Yun yung beginning ng relationship ko sa kanya. Kumbaga, I already found the answer kung ano bang tamang religion, bakit ba ako nandito sa mundo, bakit ako nabuhay, anong purpose ko, bakit nangyayari lahat ng test na to sa buhay ko, parang naging masunuri naman akong anak, naging mabuting kapatid, ina, parang bakit? Yung tipong gusto mo na mag-give up. When I found him through a church, nasabi ko, parang swak ito sa akin. Na-feel mo na ba yun? Yung sa praise and worship pa lang, umiiyak ka nung umiiyak. Oh, yeah. And I'm saying, bakit ako umiiyak? Kumakanta lang naman ako. And then I realized na it's because I'm singing from my heart. Na I am truly praising and worshiping Him through my singing. Talagang bukal sa loob mo na binibigay mo lahat ng papuri sa Kanya. Sabi ko, I like it here kasi I feel His presence. Tapos yun, yung inaaral mo yung Biblia, verse per verse, word for word, aaralin mo yung meaning, pati yung history. Buti napunta ka dyan. I went to BSF, Bible School Foundation. Wow, oo. So parang May mga ina-answeran yun, di ba? May homework. 12 years din akong ganun, BSF. Ay, galing. Plus, nag-aaral pa ako sa Victory Learning Institute. Dami Alam ko mo na- pa lang pinag-aralan. Yes! Before, ano yung relationship mo sa kanya? I always had a relationship naman with him. I would pray to him, except that dati, one way lang, salita lang ako ng salita. But sabi ko nga, there must be more to this than just talking and talking. Tsaka wala akong Bible study, no? Paano mo siya natagpuan? Maraming pinagdaanan na challenges sa buhay, sa job, sa health, sa marriage. As in, severe test na sobrang sakit. Ang dami ko rin sinerch. Actually, na-clinically dead ako. Oh, For 1 minute and 10 seconds. bakit ano nangyari? Siguro over-fatigue kasi that time, ang dami-dami kong ginagawang pelikula, sabay-sabay. And then, nagdadabing ako. And I was promoting yung movie ko. Nag-guest ako kay Loveliness, kay Alma Moreno. Allergic ako dun sa